Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 26, 2026, Martes, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Felipe Neri, isang pari. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Pedro chapter 1 verses 10 to 16. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ang nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabik kang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at matapos nga natin ipagdiwang ang linggo ng Pentecostes nung linggo, at kahapon, sa turo ng simbahan, kasama ang mahal na Birhen na naroroon, naghihintay sa pagbaba ng Espiritu Santo at nang tanggapin ng mga alagad ang biyaya na kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon ay napapatuloy tayo sa atin pong pakikinig, pagbabasa at pagninilay sa mga karanasan ng mga apostol at mga unang simbahan na pinuntahan at pinagpahayagan ng mga alagad gaya nitong si Pedro sa kanyang sulat na ipinapahayag na ito nga ay tungkol sa tatamuhing kaligtasan para sa lahat ng mga ng mananampalataya. Ang kaligtasang ito ay matagal nang inaasam ng mga nauna pang mga propeta at nang sila nga ay mapuspos ng Espiritu at maging saksi sa mensahe ng Diyos. Yung maganda po yung paanyaya sa kanyang sulat na tayo po ay magpakabanal dahil ang nagbigay sa atin ng biyaya ay banal at nararapat lamang na siyempre doon nagre-reflect ang pagka-Diyos, ang kabanalan ng Diyos, kung ang mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya ay nagsisikap na mamuhay ng kabanalan. Siyempre, nawa sa panahon natin ngayon, sa mga nangyayari sa lipunan, talagang napakahalaga po na hindi lang natin binabasa ang Biblia, hindi lang natin ginagamit ang mga talata o verses sa Biblia, kundi ang higit na inaasahan sa atin ay yung pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na atin pong naririnig. So, hindi lang basta pinakinggan, kundi sikapin natin na isabuhay dahil ito rin naman talaga yung mapapatunay na tayo po ay nagiging banal. Layunin natin yan. Sabihin man natin mahirap magpakabanal kasi gaya nga na sinasabi, mahirap magpakabuti pero hindi imposible na magawa natin. Basta isa puso
Isaisip natin ang bawat salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin, isang araw makakamtan din natin ang kabanalang hinihingi sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.